Basta sumali ako sa blind date. Makakakuha na ako ng gantimpala. 20,000 yuan. Lumabas na tayo sa blind date. Hindi pa nga man lang nag-ayos. Akala pa niya tinatanggihan ko siya. Nagsimula na ang blind date. Matapos ang kalahating oras, maaaring makatanggap ang host ng 100,000 yuan na gantimpala. Paunawa, lilitaw ang pangunahing tauhan sa loob ng kalahating oras. Nabigo ang misyon ng panliligaw. Kailangan, para sa 100,000 yuan na iyon, ang panghuling gantimpala. Kaya ko. Kawani. Ito. At ito pa. Kaya mo bang ubusin ang dami ng inorder mo? Ang dami pa ng inorder mo ah. Hindi ka magsasawa, di ba? Wala akong nararamdaman. Bakit ka hindi makapaghintay na umalis? Ako lang naman ang natatakot na masayang ang pagkain kung hindi mauubos. Kung hindi mauubos, pwedeng i-package para madala. May anak din ako. Kung sa tingin mo ang dami ng inorder mo ay sobra. Sige na, wag na. Ayoko na kumain nito. Uwi na ako. Huwag. At Tingting. Ako. Kakausapin ko lang. Pasensya na. Mali ako. Ayos lang yan. Sinasabi ko sa'yo, hinahabol ako nito. Dito hanggang sa Phalanxi ang pila. Pwede ba kitang samahan kumain? Para lang mapahalagahan ka. Mag-order tayo ng 1 bote ng maotay. Gusto ba niyang? Isama na rin ang bote ng maotay na ito sa takeout. Hindi mura ang alak na ito. Itong Indian na batik-batik na kalapati. Talaga bang nandito para sa pakikipag-date? O nandito para mang-hold up? Ayos na. Sapat na ito. Narinig ko si Chahammer na nagsabi sa akin na ang mga kondisyon na inilahad ko ay kaya mong tanggapin. Tanggap ko naman. Sabi ni Chachui sa akin. Sahod mo 1 buwan. Mahigit 8,000. Medyo kulang yung sahod na ito. Pagkatapos magpakasal na ako, gusto kong maging full-time sa bahay. Alagaan ang pamilya. Hindi makapagtrabaho. Paano ka mabubuhay sa sweldo mo lang na ito? Paano ka mabubuhay? Magkano ba ang kita mo sa 1 buwan? Mahigit 3,000. Kung hindi sana ako. Dahil kailangan mong alagaan ang anak. Kumikita ako ng higit sa 1,000 yuan bawat buwan. Madali lang yun. Siyempre, sa kakayahan mo. Yun, siguradong makukuha mo. Yung ganitong halaga, di ba? Yung sweldo mo ngayon ay sobrang liit pa rin. Sa susunod na taon, may pagkakataon na akong umangat. Pagdating ng panahon, 2,000 kada buwan ang nakukuha ko. Napakadali lang. Pero kulang pa rin ang sahod. Pero sapat na para makasurvive. Gaano na ang ipon mo ngayon? Ilang pera na ang naipon mo? Hindi marami. 400,000. Basta, puro kalokohan lang. May utang akong 5,000. Sinasabi ko lang na may ipon akong 400,000. Sobrang tapat ko. Sobrang konti naman ito. Kulang pa nga ito para sa dowry. Yung mga magulang ko, naglaan pa nga sa akin ng 56,000. Pondo para sa kasal. Basta't magpakasal ako. Agad na pumasok ang pera. Narinig ko, nasa paupahan ka pa rin ba? Kung ganon, kailan tayo magpapakasal? Dapat meron na tayong sariling bahay-pamilya, di ba? Bibili tayo. May 3 bahay ang magulang ko sa pangalan nila. 2 ang ibebenta. Dito. Bumili ng isa pang 3 silid at 1 sala. Bayaran ng buo. Kaya, pwede bang ilagay ang pangalan mo dito? Hindi. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin ay, isama mo ang pangalan ng anak ko. Siyempre. Mag-aasawa tayo. Ang anak mo ay anak ko na rin. Dapat isama. Kaya ang anak natin. Kapag lumalabas para mamasyal. Maglakad-lakad. Walang sasakyan, hindi magiging maginhawa. Madali lang yan. May 1 sasakyan ang tatay ko. Aayusin ko na lang at dadalhin ko dito. Ano nga ba ang trabaho ng tatay natin? Retirado na siya. Noong mga nakaraang taon, nagkaroon ng demolisyon sa bahay namin. Nabayaran kami ng 3 bahay. May 1 milyong piso pa rin sa cash.
Ito, talagang gustong-gusto kumain ng anak ko ito. Ito, mag-pack pa ako ng kaunti. Dalhin ko sa kanya para kainin niya. Ipagpatuloy. Ang bait mo talaga. Bakit hindi ka kumakain? Allergic ako sa seafood. Hindi ko kayang kumain. Ayos lang iyon. Hindi kami allergic ng anak ko. Medyo kulang ang laman ng bag na ito. Kung hindi, ibabalik ko na lang lahat. Yung sitwasyon mo. Naiintindihan ko na halos lahat. Sa tingin ko, pwede tayo. Subukan na magkasama. Sa tingin mo, anong tingin ko? Sa palagay ko, sobrang ganda mo. Isang karapat-dapat na mabuting asawa at ina. Sino mang makakatuluyan sa'yo? Ang mga kawayan na iyon ay napakaswerte sa tatlong buhay. Hindi ko nga ito makagat. Sabi mo, ganito ba ako kaayos? Pero, sinasabi ng mga tao sa paligid ko, nakarapat-dapat ako sa mas mabuting lalaki. Talaga. Binabati ang host, na nakamit ang unang tagumpay sa blind date. Gantimpala, 10,000 yuan. Direktang naipadala sa alipay ang 10,000 yuan. Sa wakas, hindi na kailangang tiisin ang matandang pugo na ito na may utang. Maghanda na. Tinanggap mo ba ang aking bombardamento? Bakit bigla kang nakatanggap ng ganitong kalaking pera? Marahil ang mga magulang ko ay narinig na pupunta ako sa blind date at inihanda ang pondo para sa aking pag-ibig. Ayan, Gil. Mi, nagtanong ka sa akin ng napakaraming katanungan. Gusto ko ring magtanong sa iyo ng isang tanong. Tanungin mo ako. Tanungin mo, tofu na may sabaw, mas gusto mo bang kumain ng matamis o maalat? Mas gusto kong kumain ng matamis. Sayang. Gusto kong kumain ng maalat. Ginoong May, hindi tayo bagay. Hindi. May malaking issue ba dito? Mga mahilig sa matamis at maalat. Hindi magkatugma. Ito ay usapin ng paninindigan. Ito ay pananampalataya na hindi dapat paghaluin. Kaya kong kumain ng kahit ano, na walang alinmang pag-aalinlangan. Ikaw na, ay isang tipikal na traidor. Paano ako makakapagtiwala sa iyo? Na makasama ka sa buhay. Iba ang landas, hindi tayo magkasundo. Paalam. Ano bang nangyayari dito? Yung mga kondisyon na bagong nabanggit, hindi ba't lahat ay sinang-ayunan? Dahil lang kumain ako ng matamis na tofu. Bakit ako tinanggihan? Nagsisimula na akong mag-imagine tungkol dito. Ng magandang buhay sa hinaharap. Hindi tama. Hindi ka pa nakakabayad. Paumanhin po. Hindi ka pa nakakabayad. Hindi ka pa pwedeng umalis. Hindi ako. Yung lalaki, hindi siya nagbayad. Tumakas siya nang hindi nagbayad. Bilisan mo, habulin mo siya. Huminto ka. Bakit ako, babae, ang dapat magbayad? Tama ba to? Ginoo. Nasaan ang resibo? Ikaw ang nag-order nito. Ang pagkain. Ikaw rin ang kakain nito. Yung lalaking iyon hindi kumain kahit isang kagat. Siya ay kumakain. Hindi siya nagbayad. Hindi mo siya hinabol. Hinahayaan mo lang akong isang mahina na babae na bumili. Bakit kayo ganyan, masyadong nakakaakit sa mga lalaki? Babae rin ako. Pero hindi ako nakakaakit sa mga lalaki. Walang silbi ang ganyan. Maghintay ka. Maghahanap ako ng tao. Yung waiter. Wag na munang kunin yung mga pagkaing hindi pa naihain. Kaya Hammer, yung tao na hinanap mo para sa akin, ay isang manloloko. Nakipagkita siya sa akin sa isang date. Hindi nagbayad, umalis na lang. Unang pagkikita pa lang. Wala pang 1 minuto. Tapos pipili ka ng pagkain na nagkakahalaga ng ilang libo. Hindi pa nga nakakain yung tao, binilhan mo na ng baon para sa anak mo. Pati yung mga tinda nila, binili mo na. May ilaw pa nga sa labas. Ganyan ka ba talaga kumilos? Hindi ba? Kaya nga dati, maraming beses na akong nakipag-ayos. Lahat ng bayad, lalaki ang nagbabayad. Ano nang nangyari? Ganito pala iyon. Hindi nakapagtataka na hindi tayo nagkita. Ganyan talaga ang gawin. Sino ang gustong makasama ka?
Talagang bulag na bulag na. Martilyo. FaceTime na tawag. Ang tinatawagan mong gumagamit ay abala. Anak. Muli tayong nabigo. Magandang bagay ang blind date. Talagang maganda. Ako ang hari ng blind date. Kailangan talagang magtagumpay ito. Dapat magtagumpay. Ikalawang blind date. Maaaring makuha ang pinakamalusog na pares ng bato. Ano ang gagawin ko sa bagay na iyon? Sa mundong ito, ang pinakamalusog na pares ng bato, nasa akin lang, di ba? Bago at hindi pa nabubuksan. Naipon na ng 10 beses na blind date, maaaring makakuha ng 5 milyong yuan na gantimpala. 5 milyon. Ito, mahal. Kailangan kong makipag-ayos. Nakapagdesisyon na ako. Kahit dumating si Jesus, hindi niya ito kayang tiisin. Sinasabi ko ito. Walang pakialam si Sassy. Sasabi ko na lang. Uminom ako. Isang ilaw lang. Tia Hammer. Sixiaoki. Sixiaoki. Dumating ka na. Sige, umupo ka na. Kumuha ng video. Tita Hammer. Yung blind date kahapon. Kahit na sobrang nabigo. Pero, sinikap mo naman talaga. Dapat lang. Tingnan mo. Ito ay kaunting pasalubong mula sa akin. Tanggapin mo ito. Buwisit na bata. Kahapon ibinigay ko sa iyo. Ang pagpapakilala sa blind date ay nabigo. At nagbigay pa ng red envelope kay Tia Chui. Kaya si Tia Chui sa susunod ay magpapakilala sa iyo ng mas mabuti. Tia Hammer. Wag na sa susunod. Sa araw na ito. Ngayon. Ano? Ano? Hindi. Sinasabi ko, batang ito. Nabigo ang blind date ko kahapon. Bakit ang bilis mong mag-alala? Di ba? Malapit na ang bagong taon. Tumawag ang nanay ko. Sabi niya, sa bagong taon. Hindi niya ako papapasukin kung wala akong kasintahan. Ay, hindi na maaring ipakilala sa iyo ni Tia Hammer. Nang basta-basta. Paglingon ko, ipapakilala ko sa iyo ang pinakamaganda. Tia Hammer, maging komportable ka lang. Ipakilala mo sa akin. Bigyan mo ako ng mas maraming karanasan. Pakita mo sa akin kung saan ako kulang. Ang batang ito, ha? Maganda naman ang itsura mo. Pero, huwag ka nang magpakalbo pa. Huwag ka nang magpakalbo pa. Ay, masisira na ang mukha. Kaya, sakit sa puso, Tia Chui. Sampung matagumpay na blind date, at may 5 milyong gantimpala. Ang sistemang ito, astig. Nanay, may magandang balita ako sa'yo. Hindi mo ba sasabihin sa akin? May bagong girlfriend ka na naman ba? Babalik ako sa bahay para sa bagong taon. Mag-aasikaso ako ng pagpapakilala. Ano? Magpasiklab ka naman. Yung mga matagal mong kaibigan na babae. At saka yung kasama mong sumasayaw ng sayaw sa plaza. Yung mga tita. Mama, isipin mo itong bagay na ito bilang isang seryosong usapan. Ngayon taon, 30 na ako. Kung hindi pa ako mag-aasawa, sobrang late na. Ngayon mo lang alam na kinakabahan ka. Noong una, pinapapareha kita. Diretso kang hindi umuwi noong Pasko. Ayaw mo talagang makipag-date. Hindi naman ayaw makipag-date, kundi dahan-dahan at maingat na pakikipag-date. Unahin ang mayayaman sa pakikipag-date. Una ang pag-udyok, pagkatapos ay ang pagkakaiba. Maghangad.
Hayaan ang mataas na kalidad na pagkikita. Palitan ang dami ng pagkikita. Maghangad ng tumpak na pagkikita. Mabilis at siyentipikong pagkikita. Mami, aayusin mo ako ng 100 tao. Salamat, Mama. Pinakamabait si Mama. Simpleng nanay. Sa huli, nabawasan pa rin ang pag-unawa sa kasamaan ng lipunan. Guroki, bumalik ka ng maaga ngayon. Ako, kakatapos ko lang bayaran ang lahat ng utang. Hindi na ako magde-deliver ng pagkain mula ngayon. Congratulations, Ginuki. Ginuki, magpapadala ka pa ba ngayong gabi para magturo kay Siksuan? Opo, magtuturo pa rin po ba kayo kay Siksuan? Ginuki. Walang problema po. Siyempre, walang problema po. CJ. Ang ganda. Tingnan mo, sinabi ni Mingming, na nakatira sa timog ng maliit na gubat. Sabi ni Hong Hong, sa timog ng maliit na gubat. Nandito ang timog. Guroki. Salamat sa iyong pagod. Kumain ka ng prutas. CJ. Anak, anong nangyari sa nanay mo? Nakipag-away siya sa tatay. Para sa batang babae na ito. Nagtuturo siya sa kanya ng bahay ng 3 taon. Hindi pa niya nakikita ang ama niya. Mag-aasawa na si Papa sa tita. Paano mo naman nalaman yan? Noong nakaraang mga araw, yung tita may kasama siyang kapatid. Dumating sila dito. Gusto ko na sanang wala ng Papa, Guroki. Hindi mangyayari yan. Hindi naman ako mahal ni Papa. Naiinis ako na babae ako. Mas mabuti na ang hiwalayan. Walang anuman. Lahat ay magiging maayos. Guroki, mawawalan na ako ng tatay. Maaari mo bang maging tatay ko? Ito. Ziksuan, paano ka nagkaroon ng ang ganitong kaisipan? Dahil mabait ka sa akin. Hindi mo ako kailanman sinabihan. Ang nanay ko ang pinakamabait sa mundo. Ikaw, ang pangalawang pinakamabait sa mundo. Mabait ako sa iyo. Dahil ikaw ang amo. Kailangan kong magbigay sa iyo ng dekalidad na serbisyo. Okay lang ba na sige teacher ay maging tatay? Sapat na ang pahinga, Magsimula ka ng magsulat ng takdang aralin. Kung malaman ito ng nanay mo, baka isipin niyang may masama akong balak. Okay, Dad. Mama, bakit ka umiiyak? Zixuan. Hindi ka binigyan ni Mama ng kumpletong pamilya. Ayaw na sa atin ng iyong papa. Walang anuman, Mama. Ayaw na sa atin ng papa. Kaya't maghahanap tayo ng bagong papa. Anong bata ang hindi malungkot kapag nakita ang mga magulang na naghiwalay? Walang hindi nasasaktan, di ba? Bakit parang masaya si Zixuan? Kakausap lang sa akin ni Guroki. Sabi niya, gusto ka niya. Gusto niyang maging bagong tatay ko. Hindi ko akalain na ganito si Guroki. May ganitong naiisip. Huwag kang magbula. Imposible yan. Pero sabi ni Guroki, gusto ka niya. Huwag kang magkalat ng chismis. Sobrang sama ni Guroki. Paano mo naman sasabihin yan sa mga bata? Talagang nagiging masama ang mga bata. Napakabata pa. Ano bang mga kalokohan ang iniisip mo? Matulog ka na. Sige na nga. Hindi pa ako tumatanda, di ba? Hindi naman ganun kalamig ang panahon. Bakit parang walang katapusan ang pagbahing? Ang dami ng bahing ko. Mukhang kailangan ko talaga. Kalusugan na kidney ko. Ayusin na ni Jae ang lahat para sa akin. May date na bukas ng hapon. Basta magtagumpay lang ako. Makukuha ko ang pinaka-healthy na kidney sa mundong ito.
Nakakakaba rin, nakakatuwa. Naisip ko, medyo nakakakaba pero exciting din. Shan, pasensya na. Huli ako dumating. Medyo nakasiksik sa daan. Pinaghintay kita ng matagal. Naku, hindi ba't magpapakilala na naman ng magandang babae? Paano ko pa ba mapapanindigan ang katotohanan? Ayos lang. Kakarating ko lang din. Dalawang tasa ng Amerikano, salamat. Magpapakilala ako. Ang pangalan ko ay Huang Shanshan. Nagtatrabaho ako bilang clerk sa isang kumpanya. Tungkol sa mga hilig ko, mayroon akong baking at paglalakbay. At pag-ehersisyo. Kailangan kong pumunta sa maraming lugar para maglakbay ng maraming beses. At makapanood ng ilang konsyerto. Tama, ang pangarap ko ay magtayo ng isang tindahan ng bulaklak. Tingnan mo, ito ang beauty account na pinapatakbo ko. Pero mayroon na itong ilang daang tagasunod. Little Fan Book. Hindi ba't ito ang kilalang online na banyo ng mga babae? Hintayin mong matapos ang blind date. Hindi ba ako mapapahiya online? Ayan, Gil. Huang, ang dami mong interes at hilig na nabuo bigla. Sigurado akong mataas ang sweldo mo. Ano bang kinalaman ng mga hilig sa sweldo? Ano ba ang koneksyon nito? Ito. Pasensya na. Ako ang mababaw. Hindi mo naman iniisip na masama ang mga hilig na ito, di ba? Alaynan. Wala. Wala. Sa tingin ko ay maganda. Napakaganda, talagang maganda. Tingnan mo. Mula sa napakaraming hilig mo, maaari kong malaman na ikaw ay isang taong labis na mahilig sa buhay. Kaya, Ginoong Ki, ano ang mga hilig mo? Hindi naman siguro wala kang hilig. Sa totoo lang, marami akong hilig. Pero ang totoo, ako ay tungkol sa oras. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Halimbawa, madali akong tumakbo sa parke. Nag-ehersisyo sa mga kagamitan sa parke at At saka, nanood ng ilang mga bagay. Mga talambuhay ng mga tauhan sa kasaysayan. Ano pa? Ang reaksyon niya. Baka dahil sa pagtakbo at mga hilig sa pagbabasa na hindi nagkakaroon ng gastos. Kaya tinatanong niya ang aking mga hilig. Gusto lang niyang suriin ang aking kalagayang pampamilya at pananaw sa gastusin. At mayroon pa. Fotografiya. Napakaswerteng pagkakataon. May interes din ako sa fotografiya. Kailan tayo? Pwedeng mag-usap tungkol dito. Talaga namang, walang problema. Ano ang ginagamit mong lente sa pagkuha ng litrato? Karaniwan, gumagamit ako ng Koni. 5,000 mm 38,438. Yung long focus lens. Ng Koni. Mahal ba yun? Hindi naman mahal. Hindi. Ngayon sa merkado, mga ilang libong piso lang siguro. Ano pa ang mga hilig? Pagmamaneho sa sarili. Masyadong magastos ito. Hindi. Maganda ito. Alam ko. Pero nagbabago lang ng kapaligiran. Upang maranasan ang iba. Na paraan ng pamumuhay. Anong sasakyan ang kadalasang ginagamit mo? Anong sasakyan ang kadalasang ginagamit mo? Bagong enerhiya. Ang electric car ay marahil. Ay kabilang sa mga sasakyang bagong enerhiya. Bakit kailangan bumili ng bagong sasakyan na may alternatibong enerhiya? Para sa kalikasan, syempre. Isa lang ang planetang ito. Responsibilidad ng lahat ang pangangalaga sa kapaligiran. Bawasan ang carbon emissions. Hindi ko akalain na mayroon kang ganitong kamalayan. Saludo ako sa iyo. Ito, sa tingin ko, ito ay para sa bagong henerasyon ng mga kabataan na dapat taglayin. Ang kamalayan, kailan ka magkakaroon ng oras na makapasyal sa isang road trip kasama ako? Gaya ng sinabi ko noon, basta may oras ka, pwede akong anytime. May oras ako ngayon. CJ. Ngayon na. Hindi ba't nagbibisikleta lang tayo? O kaya inakashare? Dalhin siya para maglibang. Masyadong maliit na bagay.
Ginoong Ki, ano ang opinyon mo sa maagang pagkonsumo? Sa maagang pagkonsumo sa tingin ko ito ay isang medyo makabago na pananaw. Ang mga tao sa ating bansa, masyadong konserbatibo ang kanilang pananaw sa pagkonsumo. Kaya't sa tingin ko, maganda ang konseptong ito. Sang-ayon din ako dito. Ganoon din ang iniisip ko. Sinadya kong kumuha ng ilang credit card para sa maagang pagkonsumo. Kaya't para dito, binibigyan ko ng thumbs up ang mga kababaihan sa bagong panahon. Tama, sabi ni Chahammer. Ayaw ng mga magulang mo sa paggastos. Lahat ng pera ay iniimpok nila. Kaya, gaano kaya ang naipon nila? Siguro mga ilang libo lang. Sandali, isipin ko. Ilang libong piso. Mga ilang libo siguro. Ilang daan. Ilang libo. Ilang daan. Ilang libo. Narinig ko kay Chachuy na dati kang may kasintahan. May leukemia siya. Gumastos ka ng daan-daang libo para gamutin siya. Totoo ba ito? Totoo talaga. Makikita mo naman, isa kang napakamahigpit na tao. Mabuti ang trato mo sa girlfriend mo. Talagang maganda. Mga lumang kwento. Mas mabuting huwag ng pag-usapan. Kaya, kung sakaling, ang babaeng gusto mo ngayon, may utang na daan-daang libong piso. Handa ka bang tulungan siyang magbayad? Kung handa ka, natulungan siyang magbayad, tiyak na mamahalin ka niya. Mamahalin ka niya habang buhay. Grabe. Isang demonyo sa labas ng pamilihan ng pag-ibig, pagsasama at pagbabayad ng utang. Sa tingin ko, ang pag-ibig ay hindi maaring sukatin sa pera. Ito ay isang uri ng paglapastangan sa pag-ibig. Kung ang babaeng gusto ko ay may utang sa labas, daang-daang libong utang, tiyak na tutulungan ko siyang bayaran. Walang kulang, walang sobra. Kung mag-aalinlangan lang ako ng isang segundo, iyon ay parang paggalang ko sa pagmamahal na ito. O kaya ay hindi respeto. Isa pa yatang utak sa pag-ibig. Gusto ng mga mandaraya ang mga tanga. Ngunit walang sinumang mandaraya ang rerespeto sa mga hangal. Ginoong Ki, ano sa tingin mo tungkol sa akin? Bilang isang tao. Sabihin mo na. Hindi mo ba gustong makilala ako ng mas mabuti? Hindi. Kaka-search ko lang. Nasa isip ko ang mga salitang ito. Lahat ng may mga positibong salita. Walang isa man. Walang isa. Walang isa man. May pahayag. Ang nararamdaman ko sa iyo ngayon. Ikaw ang nagpasabi sa akin na mahiya. Wala akong ganun. Sinasabi mo naman ang napakaganda. Siyempre meron. Ako ay likas na tapat. Gusto kong magsabi ng totoo. Sa tingin ko, maganda ka naman. Dapat nating may maraming pagkakatulad tayo. Anong telepono ang gamit mo? Mukhang luma na talaga. Naku, nakatutok ka lang sa pagbili ng bagong damit. Nakalimutan kong bumili ng cellphone. Hindi pa oras. Kailangan kong panatilihin siyang kalmado. Nga. Ilang taon na itong ginagamit. Bakit ganito na ang itsura niya? Bakit hindi mo pa pinapalitan? Ayaw mo bang palitan? Totoo nga. Hirap pa, let go. Ito ay naibigay niya sa akin. Yung nakakasuka. Amoy ng pag-ibig. Lahat ng utak sa pag-ibig. Lahat kayo dapat mapunta sa impyerno. Kita naman na isa kang taong medyo emosyonal. Lahat ng iyon ay nakalipas na. Huwag nang banggitin pa. Sige, okay ba? Naisip mo na ba kung minsan kailangan mo nang palitan ang bagong telepono? Ang putanginang lalaki na ito. Mga lalaki ngayon, ganito na ba silang walang pakialam? Bakit mo ako tinitingnan ng ganito? Talagang kailangan ko ng palitan ng telepono. Ipinapakita niya lang na naiwan na niya ang nakaraan. Malapit nang pumasok ang bagong relasyon. Darating na ang pagkakataon ko. Kaya ano ang plano mo? Anong cellphone ang bibilhin mo? Wala akong masyadong alam tungkol dito. May mairerekomenda ka ba? Sa tingin ko, itong model. Pinakabagong modelo ng smartphone. Ayos lang talaga. Ang ganda ng kuha ng litrato. Napaka-smooth ng sistema. Talagang bagay ito sa akin.
na mahilig magkuha ng litrato. E-record ang buhay ng mga magagandang babae. Anong nangyari? Ayan, Gil. Huang, talagang hinahangaan kita. Sa ganitong klase ng babae. Ngunit hindi ko inasahan na ikaw pala ang magre-rekomenda sa akin ng isang cellphone mula sa Amerika. Alam mo ba, na bawat sentimong kinikita nila ay nagiging bala na tinatama sa amin. Ginoong Huang, hindi ko inakalang sa harap ng malaking usapin. Ikaw pala ay ganito ang paninindigan. Talagang nadismaya ako. Ginoong Huang, hindi tayo magkaintindihan. Hindi na tayo magkausap. Paalam. Hindi naman. Nag-uusap lang kami tungkol sa cellphone. Nabigo ang usapan. Yung taong ito ay may makabayang damdamin. Ganito ba kataas? Ginoki. Ginoki. Pakinggan mo ako. Hindi. Sa tingin ko, mas maganda itong telepono. Kung susuportahan mo ang lokal na produkto. Kung gusto mong suportahan ang mga gawa sa bansa natin. Sa tingin ko, okay lang na bumili ka ng chrysanthemum phone. Ayos lang din. Pagmamahal sa bayan. Isang issue ng moral na hangganan. Issue ng hangganan. Walang masyadong sasabihin. Pinipilit na magsama. Hindi magiging masaya. Ginoong Ki, pakinggan mo ako. Ginoong Ki. Ito ba ang sinasabi mo? Nasasakyan ng bagong enerhiya. Walang pera pero nagmamagaling. Mahal. Binabati kita, host. Makakuha ng pinaka. Malusog na pares ng bato. Napakadali. Na makuha ang gantimpala. Sumbatan mo ako ng kaunti. Ano naman ang mangyayari? Ang magandang palabas ay bagong nagsimula. Hello. Mag-ulat ako. Yung matagal niyong hinahanap. Yung matandang utang. Nasa Juhua Caf. Sige po, Gino. Dadalhin namin agad. Ano po ang pangalan ninyo? Tawagin mo na lang ako. Red Scarf na lang. Sister Suking. Yung Teacher Kai. May importante akong gagawin. Salamat sa pagtulong mo. Dalhin mo si Zixuan. Maglaro tayo ng ilang oras. Zixuan. Dali ka na. Yung. Ako to. Yung. Susi ng sasakyan ni Teles. Nasa level -1. Dalhin mo siya sa pedestrian street. Maglaro lang ng ilang oras. Kapag nagugutom na, dalhin mo siya kumain. Magpapadala ako sa'yo ng 1,000 piso. Kayo. Mag-enjoy kayo. Kapag maaari nang bumalik, mag-message ako sa'yo. Huwag kang mag-alala, abala ka lang. Makinig ka. Maliit na kaibigan si Zixuan. Saan pupunta si Mama? Bakit kailangan kitang dalhin para maglaro? Nakikipag-usap siya kay Papa tungkol sa diborsyo. Baka natatakot siya. Natatakot akong malungkot. Sa totoo lang, hindi ako interesado. Hindi ka interesado. Umalis na tayo. Guroki. Nakapagdesisyon na si nanay. Na maghihiwalay na sila ng tatay. Dumarating na ang pagkakataon mo. Ikaw, batang ito. Anong kalokohan yan? Wala akong ganong pakahulugan sa iyong ina. Wala akong intensyon na ganyan. Ngayon, maaari kang magkaroon ng ganyang pakahulugan. Noon, wala, ngayon, wala. At sa hinaharap, wala rin. Guroki, huwag ka nang magpaliwanag. Ang paliwanag ay isang pagtatakip. Ang pagtatakip ay pagtatago ng katotohanan. Ikaw, bata ka pa. Saan mo ito natutunan? Ang mga ganyang bagay. Hindi na ako bata. Nabasa ko na. Ang baitang. Dito sa akin. Bago mag-18. Lahat ay mga bata. Sabihin mo sa akin. Bakit ayaw mong gawin? Ang bagong tatay ko. Mali ba ang nanay ko? Mabuti ang nanay mo. Ako ang hindi karapat-dapat sa kanya. Mabait si Suking. Maganda siya. At may ilang gusali na pinapaupahan. Talagang isang mayamang babae. At sa ngayon, ako.
nakatagong pag-ibig. Pero sa tingin ko kayo, ay bagay na bagay. Ayaw ko sa tingin mo. Gusto ko ang sa tingin ko. Gia, sabihin ko sa iyo. Pumunta ako sa blind date ngayon. Nakita ko ang isang lalaking sobrang arte. Nakakainis na talaga. Lalo na pagkatapos ng blind date. Di ko alam kung sino ang nagreklamo. Kaya ako nadakip. Higit sa 3,000. Yung boses na yun. Di kaya si Miss Huang yun. Sige na nga. Ang sama-sama nating kapalaran. Tell us. Talagang meron siyang bagong enerhiya na sasakyan. Hindi yung shared bike. Siguro. Totoo ngang isa siyang taong mayaman na lihim na nagtatago. Ginoki. Ito ang sinasabi mo. Sa iyong mahal na sasakyan na bagong enerhiya. Hindi ba ang Tesla? Itinuturing bang bagong enerhiya? Pero ito ay Tesla. Isa itong tatak mula sa Amerika. Akala ko si Ginooki ay medyo double standard din pala. Teras. Iba. Ang ina ng Ginoong Teras ay nakatira sa ating bansa. Nakatira dito sa atin. Kaya, siya ay makabayan. Ano bang pamantayan mo dito? Bakit naman? Si Trust ay pwedeng. Bakit hindi pwedeng ang fruit phone? Bakit hindi? Hindi ba? Si Ginoong ko ay hindi makabayan. Kailan naman? Ang nanay ni Ginoong ko din sa ating bansa. Kapag nanirahan na. Noong panahong iyon, maari kong ipagmalaki. Pero sa ngayon, hindi ako nakikipagkaibigan sa mga taong gumagamit ng iPhone. Ayaw niyang makipag-ugnayan sa kasama ko ang nanay ko. Dahil gamit din ng nanay ko. Ay isang fruit phone rin ba? Kailangan kong magmadali. Sabihin kay nanay. Prinsesa, mag-alis ka na. Yung batang babae na ito, puno ng gamit. Lahat ay mga luho. Hindi bababa sa daan-daang libo. Siguradong mayaman ang pamilya niya. Ibig sabihin ba, talaga siyang mayaman? Kanina, ang boses ko ay tila masyadong malakas. Dapat sana ay medyo mapagpakumbaba. Maging mas maingat. Siguro. Shanshan, sino yung lalaki na yun? Medyo gwapo pa nga. Isang kaibigan na nakilala ko ng minsan lang. At yung friend mong yun, may jowa na ba? Pwede mo ba akong ipakilala sa kanya? Kaya siguro sabi sa internet, bantayan ang sunog, ang magnanakaw at ang best friend. Totoo pala talaga. Kanyang mga pamantayan sa pagpili ng partner. Medyo mahigpit pa nga. E di ako rin naman masama. High-tech na dibdib. Anong ikinatutuwa niyan? Sige, sa susunod na makatagpo ako. Tulungan kita sa isang bagay. CJ. Tama, Shanshan. Sabi mo, anong nangyari sa cute na tao na nakilala mo kanina? Ayos lang, ayos lang. Huwag na nating pag-usapan yan. Huwag tayong mang-usap ng ibang tao sa likod. Punta tayo sa shopping, okay ba? Hindi ba ito? Ikaw mismo ang nagsabi niyan, di ba? Guroki, may importante akong kailangang ayusin dito. Pwede mo ba akong tulungan nitong mga araw na ito? Pakibantayan si Zixuan para sa akin. Sige, walang problema, Sister Suking. Kia Hammer. Kuya Ki. Yung Miss Huang kanina. Muling nagpadala sa akin ng message. Sinasabi na nagkaroon daw ng ilang hindi pagkakaintindihan noon tungkol sa iyo. Pinapasa niya ang kanyang paumanhin. At nagtatanong pa, kung pwede pa ba kayong magkitang muli. Siguro yun ang dahilan ng hindi pagkakaintindihan dahil sa Tesla. Hindi ito pagbabago sa paraan niya ng pakikitungo sa akin, Kiluo. Kundi pagbabago sa kakayahan niyang mag-ipon. Kia Hammer. May utang siya ng 200,000 yuan. Nais niyang tulungan ko siyang bayaran. Anong? Kumikita lang siya ng 3 hanggang 4,000 yuan kada buwan. Paano ka nakautang ng sobrang laki? Hindi ko alam. Naintindihan ko na. Siguro siya ang dapat sisihin, sabi niya dati na ang kakilala ko ang nagpakilala sa akin.
Maliit ang kakayahan nilang gumastos. Para kang pinaghulaan nilang ikaw ang biktima. Pinapabayad ka pa niya sa kanya. Xiaoqi. Lahat ito ay kasalanan ni Tita Hammer. Mali si Tita Hammer. Sa susunod, ipakilala ni Tita Hammer sa iyo ang isang normal. Ayos ba? Yung normal na magandang babae. Matagal nang kinuha ng iba. Saan pa naman tayo makakapag-ikot sa pamilihan ng pagpapakilala? Kaya, lahat ay umaasa sa iyo, Tita Hammer. Salamat sa iyong pagsisikap. Balang araw, bibigyan kita ng malaking regalo. Hindi naman ito nakakahiya. Ilang beses na akong nagpakilala. Walang nagtagumpay. Iyan ang problema nila. Paano ka naman kasali dyan? Sobrang pinagdaraanan mo. Balik ka. Magpasensya ka na. Isang maliit na sobre ay makakapagbigay ang mga resources ni Tia Chui at ang mga gantimpala mula sa sistema. Kumikita ng halaga. Ako. Sa wakas, nakabalik din ako. Ito ang ibig sabihin na meron ka ng pinakamalusog na benepisyo para sa bato sa buong mundo. Pero sa kabilang banda, mas mabuting mayroon at hindi gamitin. Ngunit hindi maaaring wala. Si Ginoong Qi na ipinakilala ni Auntie Chui, tama ba? Ako nga. Ikaw si Giangi. Shai, tama. Ako nga. Nandito na ang aking kapareha sa blind date, si Shi Jianan. Opisyal na nagsimula ang blind date. Pagkalipas ng kalahating oras, makakakuha ang host ng gantimpala mula sa master ng bagwashang. Tandaan, kung umalis ang host sa loob ng kalahating oras, itinuturing na nabigong blind date, hindi makakatanggap ng anumang gantimpala. Itulak. Magandang araw, Ginoo. Hayaan mong mag-order muna ang dalagang ito. Kamusta? Anong gusto mong a-order? Huwag mag-atubiling sabihin. Sige, ikaw na. Sige, ako na. Ito. At ito pa. Narinig ko ang tungkol sa iyong nakaraang blind date ilang araw na ang nakalipas. Umorder ng ilang libong putahe. At isang bote ng mautay. Totoo bang nangyari ito? Talagang nangyari ito. Hindi ka ba natatakot na isa rin akong ganitong tao? Nakikita ko naman. Hindi ka naman ganitong tao. Parang sinusubok ako ng babaeng ito. Talagang hindi mo magagawa ang ganitong bagay. Ginoki. Sa tingin ko, mabait ka namang tao. May mga bagay, hindi ko masyadong gustong itago sa'yo. Dumating na. Classic na card ng mabuting tao. Walang anuman. Sabihin mo lang kung ano ang gusto mong sabihin. Sa totoo lang, ayaw kong magpakasal. Ang paglabas na ito para sa blind date ay talagang para lang sa mga tao sa bahay. Naiintindihan ko. Si Ina. She ngayon ay maaaring abala sa kanyang karera. Talagang hindi dapat nakatali sa kasal. Salamat sa pag-unawa. Nasayang ang oras mo. Sige, ako na ang taya sa hapunan. Hindi pwede yan. Paano naman ang isang babae ang taya? Sige, hati tayo. Ayan, Gil. Shai, nakikita kita. Maganda ang mga kondisyon mo. Paano ka? Napilit ng pamilya mo na makipag-date. Kung hindi ka komportable na pag-usapan ito. Ayos lang, wag na lang. Wala namang hindi komportable. Okay lang ba sa'yo na manigarilyo ako? Walang anuman. Humithit ka. Gusto ko ng mga babae. 21 few siglo na tayo. Kailangan bang magulat ng ganyan? Walang gulat. Nirerespeto ko ang bawat tao sa kanilang pinili. Talagang nakakapagpahalaga ka sa mga magulang mo. Ang pangalan na ibinigay ko sa iyo. Parang humihikbi ka na. Parang malapit nang mawalan ng hininga. Marahil dahil sa second-hand smoke. Hindi masyadong friendly ang baga ko sa second-hand smoke. Pasensya na. Ikaw ang susi sa pagtapos ko ng misyon. Huwag mo akong ma-offend. Sige lang, magpatuloy ka sa paninigarilyo. Hindi mo naman talaga ito pinaniniwalaan, di ba? Ninakawan kita ng isip. Ngayon, ayaw kong mag-aksaya ng oras sa mga emosyon. Sa ngayon, mas gusto kong ituon ang pansin sa karera. Ginoong Qi.
Sa tingin ko, mabuti kang tao. Kung gusto kong makipagrelasyon, maaaring talagang isaalang-alang kong makipag-date sa iyo. Pero huwag na huwag. Wala rin akong balak magpakasal Ayan, Gil. Shy, huwag mo akong itaas. Kung talagang kasing ganda ako ng sinasabi mo, paano ako magiging single hanggang ngayon? Sa lipunan na ito, lahat nakatuon sa pera. Kahit walang pera, walang respeto ang babae. Kaya magtatrabaho ako ng mabuti ngayon. Para mapabuti ang sarili ko. Bakit kailangan ng isang babae? Huwag kang ganyan. Katarantaduhan at kalokohan. Ano to? Bawat isa ay magkakasunod. Parang plano mong mag-aral pa sa graduate. May problema ka bang kinakaharap? Napansin ko na. Sigurado akong tungkol na naman ito sa kwento ng paghihirap dahil sa pera. Kamakailan lang ay nagpunta ako sa blind date. Lalaki o babae? Walang kwenta. Siguradong lalaki. Pero ngayon, tulad ko, hindi na gaano kalaki ang tanga. Pera ang pinakamahalaga. Walang mas mahalaga kaysa sa pera. Siguro naman hindi naman ganun, di ba? Akala ko ay okay lang yung lalaking yun. Para sa pamilya. Kaya naman ayos lang na magpatuloy sa buhay. Pero, kumakain ng sa akin, nagsusuot ng sa akin, gumagamit ng sa akin. Sa huli, natuklasan ko na nakikipag-date siya sa ibang babae. Naiintindihan ko na. Pero, Miss Shy, magtiwala ka lang sa akin. Sisigurado ko. Ngayon, ang tanging nakikita kong date. Ikaw lang talaga. Hindi ka naman talaga interesado sa akin, di ba? Wala. Nagkakaproblema lang ako sa oras. Kailan ka ba mag-ipon? Nagsasabi ako na mag-ipon ako para kumita. Napakamakatuwiran ang sinasabi mo. Kailangan kitang tularan. Dapat akong mag-ipon habang may oras pa. Habang hindi pa kami kasal. Kumuha pa ng mas maraming pera. Mas pagbutihin pa ang sarili. Magkano ang kinikita mo sa isang buwan? Hindi pa umaabot ng 20,000. Ano ang ibig sabihin ng hindi pa umaabot ng 20,000? 2,500. Dapat mahirap ka makahanap ng partner, di ba? Hindi naman masyadong mahirap. Talagang imposibleng mangyari. Ano bang tingin mo sa akin? Sa ulo ko ba o sa mukha ko? O may nakadikit sa katawan ko? Tingnan mo kung ano ang ginagawa ko. Sa ulo ko ba o sa mukha ko? O may nakadikit sa katawan ko? Wala naman. Nag-iisip lang ako ng isang bagay. Hindi ka ba nahulog sa akin? Medyo mayabang ka na siguro. Ang iniisip ko kasi, sakita mo ngayon. Paano ka makakatakas na makipagkita sa akin? Ngayon, hindi ba pwedeng makipagkita ako? Naisip mo ba? Kung ako nga, kung sakali lang. Nagtagumpay tayo sa blind date ngayon. Kailangan na tayong magpakasal. Paano mo balak ibigay ang dowry? Nakadepende yan sa kung magkano ang gusto mo. Hindi naman marami. 180,000. Gaano katagal bago mo ako mapakasalan? Magsalita ka. Sa tingin ko, ang Kaylee ay hindi makakapagpasya sa tagumpay o kabiguan ng kasal. Ngayon, masyado ng material ito. Mula sa puntong ito, ang pananaw na ito ay talagang mali. Hindi ka talaga may gusto sa akin, di ba? Hindi ko sinasabi na tayo. Ang sinasabi ko ay ang kasalukuyang kalakaran sa lipunan. Ganito karaniwan ang nangyayari. Pero, sa edad ko na hindi pa kasal, totoo, may mga dahilan na sinasabi mo. Pero sa hinaharap, wala nang iba. Bakit? Nanalo sa loto? Wala. Balak kong manatiling single. Ayos lang iyon. Sa tingin ko, maaari tayong magpatuloy na magkasama. Ikaw? Hindi. Imposible ba? Huwag kang magkamali ng akala. Ang sinasabi ko ay pwede tayong magpatuloy. Sa ganitong paraan ng pagpapakilala, para isipin ng pamilya ko, na ako ay may kasintahan. Hindi na ako pipilitin na mag-date. Sa tingin ko, ayaw mo rin magpakasal. Ginagamit mo ako bilang panangga. Pareho tayong nakikinabang. Hindi tayo pareho. Sistema ang nagpipilit sa akin. Sa tingin ko ayos lang din ito. Subukan natin. Ako'y medyo pala kaibigan.
Sabi ng mga kaibigan ko, parang lalaki ang ugali ko. Nagmumungkahi ako. Maaari tayong magtawagan na magkapatid mula ngayon. Isang babae bilang kapatid. Isang malaking kasiyahan sa buhay. Sang-ayon tayo dyan. Ginoong Ki. Hindi. Kapatid Ki. Masaya ang pakikipagtulungan. Sa tingin ko, sa susunod na labas natin, hindi na kailangan ng ganito karaming pagkain. Para lang sa pamilya, hindi na kailangang mag-aksaya. Para sa'yo, dapat hindi rin ito gaano kahalaga. Sino ang nagsabing hindi mahalaga? Kailangan ko bang mag-ipon para matupad ang pangarap ko? Binabati kita, natapos mo na ang ikatlong blind date. Nasa proseso ng pagbibigay ng gantimpala. Binabati kita, nakuha ko ang Bajukuan. Lakas na pangkalahatang kampiyon. Yung pakiramdam ng lakas, ay parang gantimpala na dumating na. Ipapadala ko sa'yo ang pera. Hindi ka naman kumain ng marami. At nagbabayad pa tayo hati-hati. Hindi ba't naabuso ko na rin? Ayaw kong mang-abala ng iba. Mukhang walang modo. Sige na nga. Kailangan mo pang mag-ipon. Para makamit ang mga pangarap mo. Huwag nang magpanggap. Sige, ganyan na lang. Ang sasakyan na ito. Ito ay sa kaibigan ko. Pinautang ko ito ng ilang araw. Mukhang mabait ang kaibigan mo. Kailangan ko ring kumita para makabili ng isa. Tama ang sinasabi mo. Walang Tesla. Hindi na ako mabubuhay. Sige, paalam. Sige, hati tayo sa bayad. E di ako na ang nanloko sa'yo. Ayaw kong manloko ng iba. Mukhang walang modo. Sige na nga. Kailangan mo pang mag-ipon. Para maabot ang mga pangarap. Sige, ganun na lang. Sasakyan ito. Ito ay sa kaibigan ko. Pinahiram niya sa akin ng ilang araw. Mabait ang kaibigan mo. Kailangan ko ring kumita para makabili ng isa. Walang Tesla, parang hindi na mabuhay. Zixuan, buksan mo nga ang pinto. CJ. Ginoong Ki, dumating ka na. Zixuan, tara na. Nasaan si Mama? Nasa kusina si Mama, nagluluto. Ginoong Ki, pumunta ka muna sa silid-aralan kasama si Zixuan. Kapag tapos na ang pagkain, tatawagin ko kayo. CJ. Guro Ki. Anong sikreto? Ang nanay ko ay kasalukuyang nakikipaglaban na sa ama ko. Sa korte para sa paghihiwalay. Sa korte. Ang paghihiwalay ay paghihiwalay lang. Bakit pa kailangang magharap sa korte? Para sa hatsyan ng ari-arian. Tingin mo, ang nanay ko ay madaling lokohin. Pero hindi niya inasahan na sa pagkakataong ito, ang nanay ko ayaw na niyang magtiis. Tama ang ginawa ng nanay mo. Anong pinag-uusapan niyo? Ang saya naman dito. Pinupuri ka. Sinasabi mong ikaw ang pinakamagaling na ina sa mundong ito. Pinakamahusay na ina. Guro Ki. Yung bahay mo, hindi ka sanay na tumira doon. Maaari kang lumipat dito sa akin. May lugar ako dito. Maaari pa kitang lutuin. Ang saya, ang saya. Si Teacher Ki pupunta sa bahay namin. Para araw-araw akong matulungan sa homework. Sa pag-aaral. Sa mga nakaraang araw, lagi namang pumupunta si tatay ni Zixuan. Para makipag-away. Si Teacher Kai, maaari mo bang lumipat dito ng ilang araw? Bibigyan kita ng sweldo. 500 bawat araw. Si Suking ay hindi kailanman madaling nagpapahirap sa iba. Mukhang seryoso ang sitwasyon. Ngayong pagkakataon, kung tatanggihan ko, baka sakaling ang mga ina at anak may mangyaring masama. Hindi ko na mapapatawad ang sarili ko sa buong buhay ko. Sa totoo lang. CJ, hindi pa ako nakatira sa ganitong klaseng magarang kwarto. Naayos na ganito kalaki. Tamang pagkakataon para maranasan ang buhay ng mayayaman. Guro Ki, salamat sa'yo. Lubos ang pasasalamat ko. Ang galing-galing mo, Guro Ki.
Magstay ka na lang dito ng tuloy-tuloy. Ito, hindi naman talaga kailangang ganito. Ako lang. Mananatili dito ng ilang araw. Bakit? Ang bahay namin. Malaki. At hindi naman walang lugar. Para sa iyo. May sariling buhay siguro, Ki. Imbitasyon. Solong lalaki. Manirahan sa bahay. At sinabi pa ni Zixuan na gusto niya ako. Ito rin. Sobrang malabo ng usapan. Kung hindi lang dahil sa walang hiya na yun, na araw-araw nandito. At kahit na nagbubanta, napapatayin kami, mag-ina namin. Hindi ko kailanman sasabihin iyon. Yen Zendong. May pamilya ka sa labas. Nasa proseso kami ng diborsyo. Bakit ka pa bumabalik? Para sa diborsyo. Kaya't patunay ito. Hindi pa tayo hiwalay. Ito pa rin ang bahay ko. Bumabalik ako kapag gusto ko. Sino ang makakapigil sa akin? Buksan mo na ang pinto. Ikaw ba ay isang ligaw na lalaki? Natatakot na madiskubre ko. Huwag kang magbintang ng walang basehan. Siguro Ki ay guro ni Zixuan. Hindi siya isang ligaw na lalaki. Ako at siya ay malinis at walang bahid. May ganito bang paglilinaw mula sa'yo? Talagang lihim na lalaki ka. Huwag mong kalimutan. Hindi pa tayo nagdi-divorce. Ang laki ng loob mo. Bilis, buksan mo ang pinto. Kung hindi, gagamitin ko itong pang-iyak na pang-impit. Para putulin ang pinto. Kung magpapakaganito ka pa, tatawag na ako ng pulis. Tawagan mo na. Sige, tawagan mo. Inumin mo ang akin. Pinalitan pa ang susi ko. Nagnakaw pa ng isang lalaki. Tingnan mo, dumating na ang inspektor. Kanino ka maniniwala? Buksan mo ang pinto. Guroki. Huwag buksan ang pinto. Sira ulo siya. At suking. Tumigil ka dyan. Ikaw nga siya. Yung sinusuportahan na sugar baby, di ba? Hindi naman maputi ang mukha mo. Papatayin kita. Ziloo, mag-ingat ka. Masakit. Ako ay isang dalubhasa sa bagwashang. Walang kwentang tao. Puro nananakit ng babae. Hindi ka welcome sa bahay namin. Inimbitahan ako ni Ate Suking. Kung welcome ka o hindi, anong silbi niyan? Masakit. Hindi ka makapagsalita ng maayos. Hindi kita bibigyan ng magandang tingin. Hindi mo ba alam kung ano ang apelyido mo? Tama ba? Magsasalita ka pa ba ng walang kabuluhan? Hindi na. Babalik ka pa bang mang-abala? Sila bang mag-ina? Hindi na ako mangahas. Nangangako ako. Hindi ko na ulitin ang ganitong bagay. Sana mabangga ako ng sasakyan sa labas. Ayos lang ba? Umalis ka. Umalis ka. Huwag mo akong istorbohin. Magtuturo ka kay Zixuan ng aralin. Kainin mo ito, tamaan mo. Mag-ingat ka. Guroki. Wala siyang problema, di ba? Anong nangyari? Nasaktan ako. Nababahala ako para sa'yo. At suking. Ayos ba ang TV sa pintuan? Ayos na. Noong nakaraang panahon, dumating siya at nagdulot ng gulo. Pinalitan ko ng bago. Ayos. Nakatutok naman ang mga gife. Sinasabi ko, ito ay legal na depensa. Buwan-buwan. Mga 3 hanggang 4,000 piso ang sahod. Walang kotse, walang bahay. Walang ipon. Isang buhay lang ang meron. Kung ikaw ay, tumigil ka na.
Walang problema kung magpapalit ako. Ang batang ito ang nakakatakot. Isa siyang nakaligo lang na walang sapin sa paa. Ako ay isang milyonaryong may-ari ng pamilya. Talagang natatakot ako na magpapakahirap siya. Lumayo ka na sa akin. Tama na. CJ, aalis na ako. Mga asong gago. Hindi pa tapos to. Maghintay kayo sa akin. Ang kamay ko. Ang braso ko. Anong ginagawa nyo, mga cute na bata? Ang 8 ekstremong sipa na ito. Talagang maganda gamitin. Guroki. Walang masama, di ba? Walang masama. Nakikita ko. Dinala na nila si Yan Zhendong. Ano sa tingin mo sa pagkakataong ito? Talaga bang maaaring silang makuha? Baka hindi ganoon kadali. Sobrang yaman nila. Maraming paraan para makaligtas. Kapag may pera, kaya nilang gawin ang lahat. Pwede nilang gawin ang kahit ano. May pera nga. Talagang kaya nilang gawin ang lahat. Sobrang baliw na nila. Kahit na. Walang problema. Umalis ka na muna. King, tumigil ka dyan. May sasabihin ako sa'yo. Anong kailangan mo sa akin? Yung tungkol sa garahe. Huwag mo na lang itong pagtuunan ng pansin. Yung taong hinahanap mo. Halos patayin siguro, Ki. Bakit mo ako pipigilan na magtanong? Huwag kang magsalita ng walang basehan. Hindi ko naman siya tinawag. Sige na. Hindi ikaw ang naghanap. Ano bang kinakatakutan mo? Sige na, sige na. Hindi na ako makikipagdebate sa'yo. Ganito. Huwag mong usisain ang tungkol sa garahe. Hindi ko na ito palalawakin. Tungkol sa pag-aalaga mo sa isang sugar baby. Maganda ang ating paghihiwalay. Huwag kang magbintang ng walang batayan. Tungkol sa amin ni Guro Ki, ay malinis at walang bahid. CJ. Kung ano man ang gusto mong sabihin. Tungkol sa bagay na ito. Kung gusto mong pag-usapan, pag-usapan natin. Kung ayaw mong pag-usapan. Tingnan na lang natin kung sino ang mas matatag. Teka. Ano ang gusto mong gawin? Ano ang gusto mong mangyari? Ayaw ko nang mangyari pa. Yung guro mong si Ki, sinaktan ang ilang tao. At nabalian. Maaari kong hikbiin sila. Na huwag na lang ituloy ito. Pero ikaw ay ayaw talikuran ito. Yung guro mong si Ki, hindi rin makakaligtas. Tama lang ang kanyang depensa. Huwag mong isipin na hindi ko kayang kumuha ng pinakamagaling na abogado. Sino pa ang hindi kayang kumuha? Ilang abogado na? Isipin mo, itong kaso ay umabot ng ilang taon. Yung mahirap na bata, kaya ba niyang tiisin ito? Wala kang hiya. Hindi mahalaga ang talo o panalo. Ang mahalaga ay ang oras. Ano ang gusto mong mangyari? Ganito. Yung bahay na tinitirhan mo ngayon, at yung sasakyan ay sayo. Tama. Yung ibang mga paupahan, ay sayo rin. Yung kumpanya ay sakin. Bakit ganoon? Ikaw ang may kasalanan sa paghihiwalay. Lalo na, ikaw ang nag-udyok sa pangyayaring ito. Sinasabi ko na sa'yo, huwag kang magbintang. Hindi ako ganoon kabobo. Tungkol sa pangyayaring ito. Ikaw ang may kinalaman sa labas. Yung babae ang nag-udyok sa'yo. Hindi. Siya ang sariling desisyon ng kanyang pinsan. CJ, naiintindihan ko na natatakot ka sa mahal mong mahal sa labas. Na maaresto at makulong siya. Tama rin. Bumili ng tao para pumatay.
Mabigat ang paratang. Sinasabi ko na iyon ay kanyang pinsan. Wala itong kinalaman sa kanya. Kanyang pinsan. Wala akong galit sa kanya. Hindi siya gagawa ng ganitong bagay ng walang dahilan. CJ, kung sinasabi mo hindi siya ang gumawa, kaya ngayon, wala na tayong pag-uusapan. Ipasa na lang natin ito sa mga investigador. Sino man ang dapat makulong, magkulong na. Sasamahan ko kayo hanggang dulo. Hindi ka ba natatakot na makasama mo ang batang ito sa kulungan? Kasama mo ba siyang makulong? Ito ay isang legal na depensa. Aking kukunin ang pinakamahusay na abogado para ipagtanggol siya. At ano ang gagawin mo? Ibibigay sa iyo ang kumpanyang ito. Ikaw ay isang housewife. Kaya mo bang tanggapin? Matatanggap mo ba? Iyon na yun sa akin. Gusto ko lang ipaalam sa inyo. Hindi pwedeng gamitin ang pera para magpabaya. Higit sa lahat, hindi pwedeng bumili ng away at pumatay. Makakatiyak ako. Sa susunod, hinding-hindi mangyayari ang ganitong bagay. Ang mga sinasabi mo ay kalokohan. Sabi mo kanina na hindi ka na muling gagawa ng gulo. Pero ngayon ay umupa ka ng tao. Paano kung ako at si Zixuan? Hindi ba't ganun din? Namatay siya sa kamay mo. Nabastos ko na siya. Nangako na rin siya. Hindi na siya gagawa ng ganitong bagay. Bakit naman? Bakit siya pwedeng gumawa kung gusto niya? Pwede niyang kunin kung gusto niya. Hindi pa tayo pinapayagang magtanong. Sasabihin ko sa iyo, talagang naipit na siya. Kahit anong bagay ay kaya niyang gawin. Gusto mo bang masira ang lahat? Hindi mo ba naiisip? Yung maliit mong kaibigan. Isipin mo na lang. Zixuan. Hindi mo ba naiisip? Zixuan. Ikaw na maliit na cutie. Iyo ang tunay mong anak na babae. Dapat kong ipaalam. Nabaliw na tao na iyon. Makulong. CJ. Ngayon wala nang sasabihin. Maliban sa mga kondisyon na ibinigay ko sa'yo. Magbibigay pa ako sa'yo ng 1,000,000. Sa hinaharap tayo. Huwag nang makialam sa isa't isa. Hindi patas. Ano sa tingin mo? Tinanong ko na ang abogado. Kung talagang maghahabla, mas marami ang makukuha ko kaysa dito. Huwag kang makinig sa mga abogado na iyon, na nagsasalita ng walang katuturan. Kapag nagkaroon ng kaso, maaari kong ipahinto ang kumpanyang ito. Hindi worth ang kahit anong hati. Pag tinanggap mo na, isa na lang itong walang laman, at may utang ka pang ilang milyon. Gusto mo talagang gawin to, pero sobrang kulang ang ibinibigay mo. Gusto kong ipaglaban si Zixuan. Para sa kanya, dapat niyang makuha ang mga bagay na iyon. CJ, karagdagan, ibabalik ko sa iyo ang 2,000,000. Hindi sapat. Suking, tanggapin mo na ang magandang alok. Noong ikinasal ka sa akin dati, wala kang anuman. Ngayon, ang dami mong bagay. Huwag kang maging sakim. Hindi ito sa iyo. Hindi mo ito mapapanatili. Ang mga bagay na ito ay dapat para kay Zixuan. Wala akong karapatang itanggi ito para sa kanya. Kung sa tingin mo ay hindi ito angkop, kita-kit sa korte. Huwag kang huminto. Gaano karami ang gusto mo? Bahay, sasakyan, urentadong gusali, lahat ay para sa akin. Bukod dito, kailangan ko pa ng 5,000 unit. Ano? 5,000,000? Nabaliw ka na ba? Saan ako kukuha ng ganong kalaking pera? Ay, hindi pwede yan. Kita-kit sa korte. Tumigil ka dyan. Maaari bang pag-usapan ito? Mahal na mahal ang pera pero walang hiya, cute ka. Hindi ko kayang makuha ang 50,000,000 sa ngayon. Pinakamataas ay 2,000,000. Ang natitira, maaari kong gawing utang na sulat. Guroki, gusto kong pag-usapan ang isang bagay sa iyo. Natatakot din ako na masyadong maipit sila. Minsan, nagiging desperado ang mga aso at gumagawa ng mas masahol pang bagay. Mas magiging delikado tayo. Ano sa tingin mo? Wala akong pakialam. Basta't garantisado sila. Huwag nang magulo sa hinaharap. Walang masama sa isang hakbang pabalik. Sa pagkakataong ito, nadawit kita.
Sa ganitong mapanganib na sitwasyon. Kasalanan ko ito. Walang anuman. Tingnan mo ako. Wala namang nawala sa akin. 1 laban sa 5. Napatumba ko pa silang lahat. Nasiyahan ako. At hindi pa ako mananagot sa batas. Totoo yan. Ayos lang. Pagkatapos kong makipaghiwalay sa kanya, kakausapin kita. Pagkatapos ng diborsyo, babayaran mo ako. Anong ibig sabihin nito? Ibig bang sabihin ay ibibigay mo ang sarili mo? Ikaw, huwag kang magkamali ng akala. Ang sinasabi kong kabayaran ay, kapag dumating na ang kabayaran na ibibigay niya sa akin, bibigyan kita ng kaunting pagsasauli ng pera. Pera nga. Akala ko. Ano bang akala mo sa pagsasauli? Medyo nahihiya akong magtanong. Magkano ang maibabalik ko? Pero nagbigay ako ng malaking tulong. Kailangan man lang ay may mga 10 o 8,000 kabayaran. At Suking, kamusta na? Hiwalay na? Magandang balita yan. Bakit parang naging mag-asawa ng mahigit 10 taon? Ganyan na lang ang pagwawakas. Paano ka pa magiging masaya? Ganun niya tratuhin ka. At ikaw ay ayaw pa ring magpaalam. Hindi ako nagsasawa sa kanya. Ang iniisip ko lang ay, sa mga nakaraang 19 na taon, ako ay nagsikap ng buong puso. Magtiis at manahimik. Ano ba talaga ako? Paano ako napasama dito? Sa ganitong lalaki? Sa isang napakahusay na lalaki tulad ko. Ano nang nangyari? 10 taon ka nang kasama ko. At nakapag-ipon ka na ng ilang milyon, di ba? Karamihan sa mga negosyo ay hindi kayang kumita ng ganito. Sige na. Maaari na tayong ituring na matagumpay sa negosyo. Kasama ang paborito mong gwapo. Mamuhay ng masaya. Bakit? Bakit nga ba? Bakit? Hindi ko naman sinabi iyon sa'yo. Ang sinasabi ko ay tungkol sa puting mukha. Ang itim ng mukha mo. Huwag kang mag-assume. Mag-assume. Ibig sabihin ay may konsensya ka. Nga. Siya ang hinahanap kong maliit na puting mukha. Nasiyahan ka na ba? Alam ko na. Ikaw, maliit na cute. Pinagsusuot mo ako ng berde. Sinasabi mo pang ako ang may kasalanan. Kailangan pang magbayad ng mas marami. Ikaw. Ang cute mo naman. Tara na. Huwag makipagsabayan sa ganitong klase ng tao. Na may kakaibang karanasan. Na may flavor na strawberry. Yung strawberry na kinain niya ngayon. Huwag kang aalis. Ang cute mo talaga. Kayo. At ikaw. Ikaw, maliit na itim na mukha. Ikaw, kumakain ng pera ng iba. Maliit na itim na mukha, huwag kang aalis. Matanda. Ang dumi pa rin ng bibig mo. Hintayin mo, darating ako para turuan ka ng leksyon. Sige na, Teacher K. Hindi pwede. Hindi pwedeng isama. Kailangan ko siyang turuan ngayon. Dito ka. Mahal kong bata. Baba ka na. Baba ka na dito. Buksan mo, cute. Hindi ka kayang ayusin ng cute. Cute! Tumigil ka dyan. Bumalik ka, King King. King King. Paano ako mabubuhay nang wala ka? Bumalik ka na. Kasalanan ko to. Hindi. Totoo nga na mailasa siyang strawberry. Pasensya na.
Hindi ko dapat ginawa yon. Pero, gusto ko lang siyang pasabikin. Talagang hindi ko dapat ginawa yon. Walang anuman. Gumamit din ako ng parehong paraan. Hindi ko ba siya tinukso? Pantay na tayo. Ngunit, ito ay tungkol sa amin dalawa. Hindi ka dapat masangkot dito. Walang anuman. Hahalikan ko si Ate Suking. Hindi naman ako talo dito. Guroki, bibigyan kita ng kabayaran. Paano mo ako babayaran? Ako, bibigyan kita ng 100,000 piso na cash. Gawin ito, bilang espiritual na kabayaran. Ano? Ang kabayaran ng mayayaman ay talagang iba. Sa isang banda nararamdaman na ang pagkatao ay nainsulto. Sa kabilang banda nararamdaman din. Ang insultong ito ang sarap pakinggan. Sister Suking, hindi na kailangan. Talagang hindi na kailangan. Guroki, karapat-dapat mo ito. Ako isang lalaki. Hindi ko talaga nararamdaman na nag-suffer ako. Kasi naman, lalaki na may sistema. Paano ka kakain ng soft rice? Kung wala kang sistema, itong isang kagat ng soft rice, talagang kakainin ko. Alam ko. Sa ngayon, hindi pa rin mapupunan ang iyong pagkalugi sa espiritu. Ngunit, wala rin naman akong ibang bagay na mapapalitan sa'yo. Pakiusap, siguraduhin mong pumayag ka sa akin. Humingi ka ng tawad. Walang problema ito talaga. Sister Suking, tingnan mo, isang lalaki ako na nakipaghalikan kay Ginoot Binibining Suking na sobrang ganda. Sandali lang, hindi talaga ako nagsisi. Totoo talaga. Totoo talaga. Ano kaya ang ibig sabihin niya sa mga sinasabi niya? Talagang mahal niya ako. Gusto mo bang halikan ako? Sabi ko noon na magpapadala ako sa iyo ng pera. Kulang ang pera sa account. Ngayon, pumasok na ang pera. Ipapadala ko na sa iyo ngayon. Baka naman nakakahiya. Walang problema, hindi naman ako naabala. Kailangan ng transfer. Ngayon, meron na akong pera. Tingnan mo siya na seryoso. Kung hindi tatanggapin, baka akala niya na nilalapastangan ang pagkatao niya. Nakadeposito na sa bao-bao. 500,000 yuan. Pumunta na sa Zifubao. 50,000 yuan. Pumunta na sa Zifubao. 50,000 yuan. Ngayon, 20,000 na ang nakuha ko. Mas mabilis pa ito kaysa sa gantimpala ng sistema. Mas mabilis pa ito kaysa sa sistema ng gantimpala. Kaligayahan ng mayaman na babae. Ganito ba talaga kasimple at walang palamuti? At Suking. Bakit ang dami ng pag-ikot? Isang halik, 100,000. Dalawang halik, hindi ba't 200,000? Guroki, maaari mo bang samahan akong uminom kahit isang beses? Walang problema. Handang isakripisyo ang buhay para sa iyo. Guroki, gusto mo ba ako? Hindi mo ako pwedeng gustuhin. Hindi tayo bagay. Hindi ka pa kasal. Nakapag-divorce na ako. At may anak pa ako. Ngayon, hindi pa ako pwedeng magkaanak. Mas matanda ako sa'yo. Hindi tayo bagay. Hindi ako karapat-dapat sa'yo. Hindi rin ganun. Hindi ganun ang usapan. Hindi ba? Hindi tayo bagay. Alam ko. Alam kong maganda ka. Pero hindi ako karapat-dapat sa'yo. Matanda na ako. At hindi rin ako pwedeng magkaanak. Sa kama, ang tahimik din. Hindi ako karapat-dapat sa'yo. Lion Zidanians na salot. Ano bang sinabi niya sa kanya? Malapit na itong maging kanyang demonyo. Sabi ni Bayan Zidanian. Sabi niya, hindi ako sapat na mainit. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang pasayahin ang mga lalaki. Guroki. Sabi mo.
Sinasabi mo ba na hindi ako sapat na mainit? Anong klaseng tanong iyan? Paano ako sasagot dito? Sa tingin mo rin ganoon? Iniisip mo rin ba na hindi ako sapat na mainit? Hindi marunong magpasaya ng lalaki? At suking. Maganda ka. Siya ang hindi marunong pahalagahan. Huwag ka nang uminom. Pero masakit pa rin ang pakiramdam ko. Guroki. Yakapin mo ako, okay lang. Talaga. Yakapin mo ako, okay ba? Yakap. Walang anuman. Lahat ay lilipas. Lahat ay magiging maayos din. Guroki. Kung makakapagbuntis ako. Gusto mo ba ako? Guroki. Kung ikaw ang nakilala ko noon. Sana'y mas mabuti. Guroki. Gusto din kita. Alam ko. Guroki. Nang nakaraang 2 araw na naginip pa ako. Napanaginipan kita. Gusto kong makipaghalikan sa iyo. At suking. At suking. Wala namang kaya sa alak, pero ang lakas uminom. Siyempre, malalasing ka. Medyo gusto ko talagang halikan siya. Guroki. Huwag kang umalis sa akin. Gusto kong yakapin mo ako habang natutulog. At suking. Uminom ka ng marami. Matulog ka na ng maaga. Guroki. Talagang masama ang pakiramdam ko. Maaari mo ba akong samahan? Ate, nalasing ka na. Guroki. Huwag mo akong iwan, okay lang ba? CJ. Hindi kita iiwan. Ano bang ginawa ko? Bakit ganito? Hindi ko kayang tiisin. Bagamat masarap ang malambot na kanin. Totoo naman na nakakuha ako ng piraso ng ginto. Ngunit ito ay masyadong biglaan. Masamang kapalaran. Masamang kapalaran nga. Sobra pa akong bata. Hindi na kontrol ang sarili niyang katawan. Sisisihin ang pinakamalakas na bato sa mundo. Maganda naman ang itsura. Guroki. Nasaan ang nanay ko? Bumalik na si Zixuan. Ang nanay mo. Medyo pagod ka makailan. Nang dahil sa usaping diborsyo. Siya'y labis na pagod. Huwag na nating guluhin siya. Hayaan siyang magpahinga ng maayos. Guroki, gutom ako. Natutulog ang nanay. Ano ang kakainin natin mamaya? Baka. Nagawa na namin ang pagkain. Tawagin na natin si mama para bumangon. Hindi ako marunong magluto. Guroki, marunong ka bang magluto? Marunong ako. Pero maaaring, hindi ito kasing sarap ng luto ng iyong mama. Ang sarap nito. Hindi ba ito delikado? Paano naman magiging delikado? Si Teacher Ki kumakain ng sariling luto. Sa ganitong tagal na. Tingnan mo ako, hindi ba? Maayos naman ang buhay ko, di ba? Kaya magluto na lang tayo sa sarili natin. Tayo. Ano ang magagawa mo?
Maaari kitang hikayatin. Tara na. Zixuan. Patawag mo ang nanay mo para kumain. Nanay, nanay. Zixuan. Bakit mo ako niyayanig? May sipon ka ba? Tapos na ang pagkain. Bumangon ka na at kumain. Saan galing ang pagkain? Gawa ni Guro Ki. Naku, nakakahiya naman. Paano naman natin mapapabayaan si Guro Ki na magluto? Dapat sana ay ginising mo na ako ng mas maaga. Una mong lumabas. Umalis ka na muna. Malapit nang dumating si nanay. Ako. Ako at si Guro Ki. Gumawa ng ganoong bagay. Zixuan. Kain ka na muna kasama si Mama. May isa pang ulam siguro. Malapit nang matapos. Alaynan. Palagi siyang gusto sa akin. At ang bata pa niya. Sa totoo lang, siguro Ki. Tunay na mabuting tao siya. Kung nakilala ko lang siya dati. Siya na sana. Sana ganoon na lang. Masarap. Kami. Kung talagang magkakapatid tayo. Sana ganoon na lang. Guro Ki. Dadalhin ko si Zixuan. Lumabas. Magpahinga. Babalik din kami makalipas ang ilang araw. CJ, mag-ingat ka sa daan. Inay, bakit hindi pwedeng papasukin si Teacher K? Sumama ka na sa amin. Guro Ki. Ayaw maglakbay. Sana maging masaya kayo. Paalam. Paalam. Hoy, Per. May oras ka ba mamayang gabi? Kain na tayo. CJ. Saktong tama, susubukan ko lang. Kung pwede bang i-refresh ang bug ng system? Kung pwede. Ako at si Shijianan. Magiging magkaibigan magpakailan paman. Minsan kada linggo magkikita kami uli. Matapos mo nang i-claim lahat ng benepisyo ng sistema. Ako. Magdadala pa ng isang tao. Pwede ba? Magdadagdag pa ng isa. Anong ibig sabihin yan? Dalhin ko ang kaibigan ko. Ako ang bahala sa atin. Nagsalita ako sa kanya. Hindi siya naniniwala. Gusto kong dalhin siya roon. Para makita niya. Kung totoo nga ba. CJ, walang problema. Kaya. Kita-kits mamaya. Isang oras na ang nakalipas. Bakit hindi pa siya dumarating? Pasensya na. Nahuli ako. Umupo ka muna. Ito ang kaibigan ko. Yao Jinru. Hello. Ako si Kiluo. Masaya akong makilala ka. Kapatid. Nakasakay ka pa rin sa sasakyan mo ngayon. Yung Tesla. May problema ang Tesla. Dinala ko na para ayusin. Ngayon ay nagmamaneho ng Maserati. Siya ang nagmamaneho ng Maserati. Akala ko'y mayaman pala siya. Walang abiso mula sa sistema. Nagsimula ng blind date. Mukhang may bug ito. Hindi ito nagkaproblema. Giliw. Huwag kang mag-alala. Ako at si Shijianan ay talagang magkaibigan. Walang ibang intensyon. Alam ko, sabi niya sa akin, na kayong dalawa sa huling date ay naging magkaibigan. Nababahala lang ako. Naniloko siya. Huwag mong ikahiya.
Paano ako maluloko? Nakita mo na, di ba? Tunay na kaibigan. Ginoki. Tingnan ko ang mga kondisyon mo. Hindi rin masama. Hindi ko rin alam. Anong klaseng babae? Ang gusto mo? Gusto ko. Ng mga batang may malalaking alon. Malalaking alon. Iyon. Mahabang itim na tuwid. Hindi ba pwede? Sinasabi niya na gusto niya. Malaking dibdib. Na may alon. Kung hindi ka lang kapatid ko. Tara na. Lahat ng tao. May kanya-kanyang hilig. Ito ay, hindi naman masama, di ba? Magto-toilet lang ako. Ang kaibigan kong ito ay may autism. Bihira siyang maging masaya. Magandang makipag-usap sa kanya ng maayos. Alainan. Ginoki, pwede ba? Magtanong ng walang hiya. Ikaw ay, anong trabaho mo ba? Nasa isang kumpanya ako. Trabaho sa state-owned na kumpanya. Naghihintay ng kamatayan habang kumakain. Nandito na ang pangunahing tauhan. Opisyal na nagsimula ang blind date. Pagkalipas ng kalahating oras, makakakuha ang host ng gantimpala ng isang mamahaling sasakyan. Sa loob ng kalahating oras, umalis ang pangunahing tauhan. Nabigo sa blind date, walang makukuhang gantimpala. Ayos lang din ito. Tinanong niya lang ito. At tinukoy na ng sistema bilang blind date. Mukhang may balak si Yao Jinru na makipag-date sa akin. Anong autism ito? Hindi ba't ito ay isang gold-digging na babae? Walang pakialam. Kung ganon, tara na sa susunod na kalahating oras. Kunin muna ang premyo ng mamahaling sasakyan. Naghihintay lang sa gobyerno para mamatay. Paano ka nakasakay sa Tesla? Nagmaneho ng Maserati. Bukod sa pagtatrabaho sa isang state-owned enterprise, may mga sideline akong ginagawa. Ang mga sasakyan ko at iba pa ay mula sa kita ng sideline. Wow! Anong mga sideline ang ginagawa mo? Gumagawa ako ng mga konsultasyon sa edukasyon. Magtuturo ng training. Yung malaki ang kita. Minsan naghahanap ng bug sa system. Para makakuha ng ilang gantimpala. Software engineer. Naku! Marunong ka pang mag-program. Kaunti lang ang alam. Minsan nga, nagbibigay pa ng iba, mga serbisyo sa seguridad. Diyos ko, Ginoong Ki, sobrang galing mo naman. Ayos lang. Noong mga nakaraang taon, wala namang nangyari. Ngunit ngayong taon lang nagkaroon ng kaunting tagumpay. Kaya, magkano ang kita? Sa buwang ito, mga mahigit 1 milyon ang pumasok. Ang dami nito, kung makahanap lang ako ng boyfriend. Nakasinggaling mo sana. Sobrang bata mo pa rin. Marami pang pagkakataon. Sa tingin ko, mukhang sobrang bata ka rin. Malapit na sa 30. 30 na, 30. Napakabata din. Ginoong Ki. Kagaya mo, napakabata at matagumpay. Anong klaseng babae ang gusto mo? Ako. Mahilig ka ba sa malalaking alon? Kakatawa lang ako. Kakatawa lang ako. Ganoon ba ako kababaw? Ginoong Ki. Ano ba talaga ang gusto mo? Anong klaseng babae? Ang gusto kong babae ay may magandang loob at panlabas. Dapat marunong ng jiu-jitsu at yoga. At kaya ring lumutang sa hangin. Hatiin ito sa isang malaking twist. Malayo ang twist. Marunong din ako ng kaunti. Ginoong Ki, paano naman ako? Sa mga mata mo, sino ang pangit at sino ang maganda? Maganda. Ginoong Ki, hindi mo ako seryosong tiningnan. Hindi basta-basta ang babaeng ito. Hindi naman talaga ako nagkakagusto sa kanya, di ba? Ang ganda mo. Sinasabi ko ito ng totoo. Sa totoo lang, gusto kong magluto para sa sarili ko. At gusto ko ring mag-ayos ng bahay para sa sarili ko.
Madalas akong purihin ni Nannan. Sinasabi niya na, ako ay isang mabuting asawa at ina. Narinig ko siyang sinasabi iyon. Talaga namang ikaw ay mabuti at maayos. Gusto mo ang ganun. Walang trabaho. Gusto. Babaeng nakatira sa bahay ba? Para sa akin. Hindi mahalaga kung may trabaho ang babae. Hindi ito mahalaga. Basta't may trabaho ako. Maaari ko siyang suportahan. Ginoong Ki. Talagang napakaresponsable mo. Ngayon, sa mga batang lalaki tulad mo, kung magiging girlfriend kita, siguradong magiging masaya ako. Sa totoo lang. Sa totoo lang. Gusto ko rin yung ganun. May pananagutan. At gwapong lalaki. Ganito ba? Ako. Mukha. Kahit na. Maingat sa salita at kilos. Ayaw. Makipag-usap ng kaunti sa ibang mga lalaki. Tumingin. Parang nagiging tahimik na. Ang gusto ko ay si Nannan na laging makasama ko. Sa totoo lang, sa loob-loob ko, nais ko rin ng isang relasyon. Tunay na pag-ibig. Ginoong Ki, huwag mong sabihin kay Nannan mamaya. CJ, naiintindihan. Hindi rin ito maayos sa inyo. Hindi rin naman kayo kumain ng marami. Hindi ka rin naman kumain ng marami. Hindi mo talaga alam kung gaano ka sobra ang kaibigan mo, di ba? Pagbalik mo, gusto mo bang sabihin kay Jayanan ang tungkol dito? Kung hindi mo sasabihin, ayos lang. Pero baka masaktan siya kung sabihin mo. Congratulations, host. Matagumpay na natapos ang ika-4 na blind date. Nakatanggap ng gantimpala. Isang mamahaling kotse ni Binli. Mahal na luxury na sasakyan ni Binli. Anong humingiti ka? Ang libog mo naman. Bigla kong naalala. Ngayon lang pinalinis ang kulungan ng aso namin. Paalam. Sandali lang. Ay. Ipapadala ko ang pera mo ngayon. 2 bahagi. Magkapatid. Mag-usap tayo ng patas. Tapat na usapan. Ay, ika mo na lang sa akin. Di ba tapos na? E di hindi na rin tayo kakain. Sige na. Wow! Never pa. Naupo sa ganitong magandang sasakyan. Kahit kailan. Kapatid, kailangan mong magmadali. Magpursige ka ng mabuti. Kapag dumating ang araw na matutupad ang iyong mga pangarap, bumili ka rin para sa sarili mo. CJ, babalik ako para mag-research sa internet. Saan ba kailangan ng bato? Sa tingin ko, kaya kong ibenta. Yung sa mga nagtatrabaho, na may hindi magandang kalusugan ng bato, ay talagang walang halaga. Kung talagang gusto mong magbenta ng bato, dapat munang alagaan ang katawan bago iyon. Ginoong Ki. Ako, maaari ba kitang i-add sa akin? Ayos kan kita. Sige na, bro. Ginoong Ki. Weekend. May oras ka ba? Bakit mo tinatanong yan? Ngayong weekend, sobrang abala ni Nannan. Wala siyang oras makasama ako. Mag-isa lang ako. Medyo nakakainip dito sa bahay. May oras ka ba? Sama ako sa labas mag-shopping. Kumain na tayo. Ito, medyo hindi bagay, no? May mga bagay bang bagay o hindi? Yun lang. Magkaibigan lang lumabas. Kumain. Maglakad-lakad, ganyan lang naman. Pasensya na. Sa weekend, sobrang abala din ang trabaho ko. Kaya hindi talaga ako makalibre ng oras. Talaga bang ganun? May iba pa akong inaasikaso dito. Unahan na kita, bye. Per, may oras ka ba? Kailangan kitang kausapin tungkol sa isang bagay. Kaibigan, may sasabihin ako sa'yo. Yung kaibigan mo, tumawag siya sa akin. Sabi niya, naiinip siya sa bahay tuwing weekend. Tanungin mo ako kung may oras. Nasamahan siya kumain. Impossible yon. Bakit hindi?
Hindi ba't sinabi mo na may autism siya? Sasabihin ko sa'yo, ang autism niya ay nagpapanggap lang. Paano mo nasabi yan tungkol sa kanya? Sigurado ka ba? Sasabihin ko sa'yo, talagang may autism siya. Impossible. Nakilala lang ako. Sa isang pagkakataon lang, isang tao lang ang nag-imbita sa akin na kumain. Kailangan mo ng oras. Sama ka na lang sa kanya. Sasamahan ko siya. Alam mo ba kung ano ang nasa isip niya? Alam mo ba kung ano ang iniisip niya? Hayaan mo akong samahan siya. Ano sa tingin mo ang iniisip niya? Kapatid. Sige, ikaw muna. Talaga bang itinuturing mo akong kapatid? Itinuturing kitang kapatid. Pero siya rin ay mabuting kaibigan ko. Sa loob ng maraming taon tuwing may oras ako, sinusamahan ko siya kumain at mamasyal. Para sa kanya, makakalabas ka ng mas maaga. CJ. Naiintindihan ko na. Kapatid, ito ang dahilan kung bakit kanya. Paano mo nasabi yan sa akin? Sinabi ko na sa iyo. Naiintindihan na ito. Ayaw mo pa rin maniwala sa akin. Paano mo ako mapaniniwalaan? Dahil sa pag-uusap sa telepono, nakipag-usap ako sa kanya. Sobrang tagal na. Talagang nagsisisi ako na dinala ko siya para makilala ka. Nagsisisi ka rin naman. Ikaw ang nagpasimula nito. Hindi ako ang nagpasimula. Nandyan ka at nagsisisi. Kung ganun ang sasabihin mo, wala nang pag-uusapan. Ikaw, anong nagmamadali ka? Sasabihin ko sa iyo, ito ang tipikal na magsasaka at ahas, ludongbin at aso, shijayanan at kiluo. Sino ang sinasabi mong aso? Hindi naman ako nandito para makipag-away sa'yo. Ganyan ka. May lakas ka bang pumunta sa akin ngayong gabi? Anong gagawin ko? Gusto kong gawin ito sa harap mo. Ipinakita siya. Hindi totoo. Autismo. Ginoong Ki, paano ka nakarating dito? Yung iyo, nasaan ang marasati mo? Sa kaibigan ko iyon. Bumalik na siya ngayon. Kailangan niyang gamitin. Wala akong magagawa. Hindi ko na maipagpatuloy ang pagpapakita. Ano? Sa kaibigan mo. Pero, ilang araw na ang nakalipas. Sinasabi mo ba na isang araw, kumikita ka ng higit sa 100,000 yuan? May ganitong pera ka ba para makabili ng magandang sasakyan na hindi naman mahirap? Sinasabi mo ba yun ay happy bean? Nanalo ako sa Daodizu. Hindi ito mga renminbi. Niloloko mo ako. Aking magandang aso. Wala ka bang isip? Isa lang ako na may buwan ng sahod na 4,000. Karaniwang empleyado. Paano naman pwedeng mangyari? Isang araw, higit sa 1,000,000 ang kita ko. Nagbibiro ka ba, hindi ba ito? Pakiramdam na mayaman. Ang saya, di ba? Sobrang saya. Totoo, sobrang saya. Kaya nitong iparamdam sa akin. Nakikita ang iba't ibang anyo ng buhay. Nakikita ang mga bagay na hindi makikita sa mga normal na pananaw. Bakit ka nandyan? Pumasok ka at kumain ng kaunti. Bigla akong nakaramdam ng pagkasuka. Ayaw ko nang kumain. Anong nangyari? Ano ang hindi komportable? Marahil ay dahil sa nakita na nakakasuklam na bagay. Nandito na tayo. Pumasok na at kumain tayo. Masarap ang barbecue dito. Jinru, huwag kang umalis. Sabi ko na nandidiri ako. Ayaw kong kumain. Bakit kailangan mo pang pilitin ako? Ano bang ginagawa mo rito? Dumating na ang kaibigan mo. Kailangan ba talaga akong makisama? Tungkol sa nararamdaman ko. Wala ka nang pakialam, ha? Mahilig kayong kumain. Kainin niyo na lang mag-isa. Ha? Hindi na kailangang, di ba? Jinru. Inuuna mo ako. Dahil lang dito. Sinasabi ko na, hindi ako kakain. Pero pilit pa rin nilang pinipilit ako. Gawin ang mga bagay na ayaw ko. Ginoki, ang invisible car wrap ng iyong sasakyan ay naipatak na. Narito ang mga kaugnay na resibo at ang susi ng iyong sasakyan.
Pakisuyo, suriin mo na. CJ. Binley. Ito ay isang mamahaling sasakyan na milyon-milyo ang halaga. Ito, sasakyan, ay hindi mo ba nakita? Kakatanggap lang. Pero hindi mo ba sinabi na yung Maserati ay sa kaibigan mo? Maserati. Totoo, kaibigan ko iyon. Pero itong Bentley. Akin ito. Nan, kakatapos ko lang makipag-usap sa'yo. Nagbiro lang ako. Bakit naniniwala ka pa rin? Tara na, samahan natin si Kiloje. Kumain tayo ng sabay. Gutom na ako eh. Kapatid, ngayon ko lang nakita. Hindi ka ba mahiyain? Ayaw mo ba sa kanya? Hindi mo ba itinuturing na basura ang pera? Ang tagal na nito, palagi mo akong tinuturing na tanga. Ay, Shijianan. Umuwi ka na. Kami ni Zixuan ay naghanda para sa'yo. Isang sorpresa. Ay. Kije. Guroki. Bumalik ka na pala. Hindi ba kayo nagbakasyon? Bakit ang aga ninyong umuwi? Si Zixuan ito. Araw-araw kang binabanggit niya. Hindi pa rin makapaglaro ng maayos. Nangingi sa'yo na makitang muli. Siyempre. Miss na rin kita. Kaya nga, kanselado ko na ang orihinal na plano. Kung hindi, maglakbay tayong tatlo ng sabay. Maraming beses na tayong nagdate. Nakakita ng maraming babae. Kung ikukumpara, si Suking ay talagang isang perpektong babae. Mabuhay. Pumunta tayo sa paglalakbay. CJ. Oy, hindi niyo ako isasama. Ikaw, Tia Chui. Ay, sa mahigpit na pagsasalita, dapat tawagin mo akong Kuya Chui. Ito ang pinsan ko. Si Xiaoqi ah. Napaka nakakagulat.